O tigil scroll muna kasi na-unlock na ang NBA trade market. December 15 ang calendar flip na literal na magbabago ng usapan. Mula sa rumors, magiging trade legal reality na. At may note 82 off-season free agents ang nagiging trade eligible sa puntong yan. At malinaw ang trade deadline February 5, 2026, 3 p.m. Eastern Time. So ang tanong ngayon, hindi sino ang pwede matrade. Ang tanong, sino ang unang magpapanik? At kung gagalaw si Giannis, pwedeng magmukhang warm-up lang ang lahat ng mga ibang trade rumors. Ngayong December 18, 2025, papunta na tayo sa February 5, 49 days na lang. 13 days sa December, 31 days ng January at 5 araw lang sa Pebrero. At sa standings, may pressure talaga. Pistons number 1 sa East, Thunder number 1 sa West. Malayo ang agwat sa mga ibang koponan. Kaya yung mga nasa gitna na contenders, alam nila na kapag tumanga lang sila ay maiiwan sila talaga. Hindi pwedeng umaasa ka lang, kailangan galaw-galaw yan. Heto ang Los Angeles Lakers sa linya. Magandang record pero may butas ang armor. Sa basketball reasoning, malinaw, defense ang malaking issue. Nakalista ang Lakers na 21st sa defensive efficiency kaya lumalabas palagi ang dream fix nila, itong si Herb Jones. May report na tumawag na raw ang Lakers sa Pelicans tungkol sa kanya pero dito nagiging exciting at brutal ang realidad. Ayon sa report ni Mark Stein, presumed na sobra daw ang hinihingi nitong Pelicans. Translation sa fans, pwede mo siyang gustuhin o tignan pero kung di mo kaya ang presyo ay baliwala. So kung masyadong mahal si Herb Jones, dalawa lang ang ruta ng Lakers. Mag-settle sa mas mura na role player na pwede nilang ipache sa kanilang mga butas o maghintay at itabi ang bala para sa mas malaking target. Kapag tunay na naging available itong si Giannis, burado lahat ng ingay ng ibang mga trade rumors. May report noong December 3 na si Giannis at ang agent niya ay may usapan raw dito sa Milwaukee tungkol sa future. Kung best fit pa ba ang magstay o kung may posibilidad na gumalaw at inaasahang may clarity na yan sa mga darating na linggo. Pero heto ang reality check. Ayon sa NBC Sports, hindi inaasahang itetrade ng Bucks si Giannis sa deadline kung hindi daw ito pupwersahin ni Giannis. At ang vibe, gusto ng Milwaukee maging buyers, hindi sellers para mapanatili siyang happy. Ngayon, tungkol sa Lakers-Giannis rumor naman, may credible positioning talk sa media. Cited si Jovan Buha na sinasabing ang Lakers ay iniingatan ang 2026 pick para sa posibleng shot kung maging available si Giannis o kaya iba pang superstar. Hindi ito proof na may trade na. Proof ito na naghahanda ang teams kung sakaling bumukas ang pintuan. At kung hindi gumalaw si Giannis ngayon, hindi ibig sabihing titigil ang deadline kasi may mga koponan na may sariling orasan. Ang Warriors hindi lamang nagdedesisyon ng kanilang galawan, naka-timer na sila. Ayon sa San Francisco Chronicle, si Jonathan Kuminga ay magiging trade eligible pa sa January 15. Compute natin, 28 days pa yan. Ibig sabihin, may bahagi ng market para sa Warriors na hindi pa fully open hanggang January 15. So kahit gustuhin man nilang sumugal ng malakihan, minsan timing ang nagdidikta kung ano ang posible. Habang tinatime ng Warriors ang galaw, ang Knicks at Miami Heat naman, ibang laro ang nilalaro. Classic deadline personalities to. May team na pwedeng maghintay, mayroon namang kuponan na laging handang mang-agaw. Ang New York Knicks ay 18 wins and 7 losses. Kapag ganyan ang takbo, ibang mindset niyan. Ayaw mong ikaw yung team na nag-o-overpay dahil nagpapanik ka. Sa Miami naman, laging may star chase aura. Pero discipline tayo. Maraming package ideas ang spekulasyon sa public pero hindi naman konfirmado na negotiations. So heto ang totoong thriller mga kabasketball. December 15 na unlock ang trade market. February 15 ang guillotine. At si Giannis ang switch kung normal deadline lang ba ito o league reset dahil magkakandag gulo-gulo yan dahil si Giannis big superstar yan. Ang tanong, kung magiging available nga itong si Giannis Antetokounmpo, sino ang dapat mag-all in para sa kampeonato? Lakers? Warriors? New York Knicks na maganda naman ang kartada? O Miami Heat? At ano ang asset nila na hindi mo pakakawalan kung ikaw ang mga nasa kuponang magdedesisyon na yan?